So guys, yung video ng ipopost ko ngayon hindi tayo mangiinis ng mga small cc. Gusto ko lang sagutin yung tanong kung pwede ba sa beginner ang 1000cc, no? So short answer is hindi. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kayang matutunan ng isang tao na talagang walang experience sa motor tapos diretso 1000cc siya. Hindi naman imposible, pero mahirap. So kung beginner ka, hindi mo alam magmotor noon, malamang at sa malamang ang throttle control mo is pangit pa. Mga 1000cc, konting piga mo lang, talagang ibibigay niya yung power na hinihingi mo. Kasi guys, sa totoo lang ako, nagsimula ako sa scooter, 150cc scooter. Kung alam niyo yung Easy Ride 150N, yung Motorstar na kamukha ng NMAX B1, doon ako nagsimula magmotor. So automatic pa yon. So ginamay ko pa rin yung throttle control ko doon. Then nag-transition ako. Kung nakikita niyo yung mga video ko noon, nag-Victorino ako 250cc, yung V-twin ng Fecon. So yun yung unang manual na motorcycle ko. Then si AirPods ko, bumili siya ng Vulcan niya. So doon ko first time nasubukan na mag big bike na manual. Then nung nakaipon ako, binenta ko yung Victorino ko. Tsaka na ako bumili ng ito, first liter bike ko. So mahigit isang taon rin ako nagmamotor bago ako bumili ng liter bike. Pero guys, kahit isang taon na ako nagmamotor, grabe, nagugulat pa rin ako sa power ng isang liter bike. Ang lakas talaga eh. Pero nasanay rin ako agad, naka-adjust rin ako. So bakit hindi recommended ang liter bikes para sa mga beginner? Yun nga, una-una, kailangan mo ng skill para makapag big bike ng ganito kalakas. Isipin nyo, more than 100 horsepower ang motor na to. So talagang pag sinagad mo yung throttle mo, ibibigay niya yung power, magugulat ka. Siguro ang pangalawang rason na maibibigay ko bakit hindi recommended ang liter bike sa beginner is mabigat sila actually. So itong motor ko, pumapalo ito ng around 217 kilograms. So yun ay pag full tank na, di ba? Ang bigat. So mahirapan ka sa traffic, sa pagmaniobra, parking. And kung hindi ka pa sanay maghawak ng motor, sigurado ako maitutumba mo ang motor mo. Kahit nga ganitong mabagal, kung mali ang magpreno mo, matutumba ka. So isa pang rason yun bakit hindi dapat mag liter bike ang isang beginner. So marami rin nagsasabi na kasi dito sa Pilipinas ang term na big bike, yung mga expressway legal eh. Pero sa totoo lang, pwede kang mag-start mag big bike from 400 to 650 to 700cc. So iba yung mga 600cc na super sport inline 4 kagaya nitong ZX6R. Iba yan, kasi yan pumapalo rin ng 100 horsepower pataas. So ang nire-refer ko mga 600cc dito guys, yung mga inline 2 kagaya ng Ninja 650, Z650, sa Suzuki SV650. Kung ikaw naman ay walang experience sa motor, as in wala, mapa-scooter man yan or low cc na manual, ang suggest kong beginner bike is mag-start kayo around 400cc. Mas okay pag manual na ang bibili nyo, para pag mag-upgrade kayo ng mga kagaya nitong mga motor, at least alam nyo na kung paano i-control. So para sa akin guys, hindi naman necessary na wag mag-start sa big bike. Dahil sa Pilipinas, matatawag naman big bike ang mga 400cc pataas. Kay Ninja 400, Dominar, KTM 390, yan, mga beginner bike. Mas makokontrol yung power, hindi kayo magugulat. So yun lang guys. If gusto nyo talagang pasukin ang pagmamotor, ang pagbibig bike, I suggest stick to 400cc, more or less around 40 horsepower, para hindi kayo magulat sa power.
Kasi ang liter bikes talaga, hindi biro ang power nila. Talagang pag hindi ka maingat, papatayin ka ng motor na ganito. So yun lang guys, sana may natutunan kayo kahit konti sa video to, kasi hindi naman rin ako expert. Sinishare ko lang po anong alam ko sa inyo. Thanks guys sa mga nanood hanggang sa dulo.